ko na lang po. Nakakatakot ang nakita niyo dito. 3 araw ng bangkay sa morgue. Kaya't medyo namamaga na. Nangingitim pa. Si Kuya Benny ba yan? Parang hindi kasi. Kawig ni Kuya pero... Ang maglibing ng sariling anak ay wala raw mas hihigit pa na sakit para sa isang magulang. Ito ang katotohanang naranasan ni Aling Fe nang matagpuan ang bangkay ng kanyang bunsong anak na si Benny. Ngunit hindi sa kamatayang ito natatapos ang tampok nating storya dahil simula pa lamang ito ng ating kwento. Magandang araw mga kapuso, ako po si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang. Tia, uminom mo muna kayo. Salamat, Basyon. Oo naman ho. Salamat sa inyong dalawa sa pagsama niyo sa akin. Tia, kinsa naman namin si Kuya Benny. Hindi niyo po kailangan magpasalamat. Pasensya na po, Aling Pe, pero kailangan ko po magtanong tungkol sa ilang bagay. Teka lang oh, hindi po ba pwedeng sa ibang araw na lang yan? Okay lang, kaya ko na. Ano po ba itatanong niyo? Tungkol po sa pagkamatay ni Benny, may naisip po kayong dahilan kung sino ang gumawa sa kanya nito? May nakaaway ba siya, ma'am? O nakagalit bago man lang siya nawala? Meron. 2 taong naisip kong pwedeng gumawa nito. Simula nung namatay ang asawa ko at nakapag-asawa na ang iba kong anak, kami na lang ni Benny ang magkasama. Masipag maghanap ng trabaho si Benny. Kahit ano pinapasok para lang makatulong sa kabuhayan namin. Pero noong minsan na nagtrabaho siya sa construction ng isang bahay, Benny, medya-medya lang ang trabaho. Masyado kang mainit eh. Oh, masama ba yun? Benny, arawan tayo. Mas matagal matatapos itong bahay, mas malaki kikitain natin. Di ba? Sabi ng nanay ko, nagtatrabaho. Maayos, hindi nalalamang. Wala naman ang nanay mo dito eh. Di ka namin susumbong. Ganito na lang. Kapag pinalo ka ng nanay mo, gaganti kita. At papaluin ko din siya. Huwag mo luloko yung nanay ko, ah! Wala po, boss. Nagkukwentuhan lang. Binabayaran kayo dito para magtrabaho ha, hindi para magkwentuhan lang. Okay ka lang ba, Benny? Ayusin mo na yung trabaho na mahusay ha. Okay ba? Akong bahala sa'yo. Hoy kayong dalawa, maaga akong aalis ha, pero iwan ko muna ang susi kay Benny. Siya muna magbabantay ng bahay hanggang sa makalis kayo. Yes, boss. Benny, ito muna susi. Benny, iniiwan pang gamit doon sa bubong ha. Kunin mo. Eh, ba't niya iniwan? Hindi iniwan, naiwan. Eh, di kunin nyo. Uwi na kami. Ikaw na ang kumuha. Kaya nga aga pa. Uuwi na kayo? Eh ano, susumbong mo kami kay boss? Ikaw ang sinabihan ni boss magsara dito. Sige na, uwi na kami. Sa'yo yun.
Ibalik yung hagdan! Ibalik yung hagdanan! Yan! Yan ang bagay sa'yo. Masyado kang pabibo. Di mo, masipag ka? Diyan ka matulog ngayong gabi! Hoy! Pababay niyo! Sabi ko na gagawa kayong kabalastugan eh. Pababay niyo si Benny! Ano kayo ha? Hoy, tigilan niyo nga yan! Bakit kasi nakipag-away ka pa eh? Kung hindi mo na kaya mga ginagawa nila sa'yo, sana umalis ka na lang. Sobra na po kasi sila eh. O, tingnan mo tuloy. Lahat kayo mawawalan ng trabaho. May nanalo ba? Hindi. Lahat kayo, talo. Sorry po, Nay. Kung tinapos ko lang noon yung elementary ko, Di ba, ganyan din ang nangyari sa'yo nung nag-aaral ka pa. Huminto ka dahil pinag-initan ka ng mga kaklase mo. pakamalas lang talaga ako. Huwag mo sabihin yan. Ikaw ang pinakaswerteng biyaya ng Diyos sa akin. Tandaan mo yan. Sige po, ma'am. Imbestigahan po namin ang mga nakaaway na sa konstruksyon. Sabi niyo po, ma'am, may pinaghinalaan pa po kayo? Opo. Tingin ko mas malaki ang galit ng mga ito sa kanya. Halos araw-araw, nag-aanap ng mapapasukan ng anak ko. At gabi na rin siya nakakauwi. Pare si Benny! Ano ba yan? Hindi mo magsasalita yan eh. Ito, hindi natin. Meron nga rin pag-rape sa babae. Hindi niya sinabi sa akin nung gabing yon, pero Ay, excuse lang ho, Tia, at saka mga sir. Kausap ko ho yung mga kamag-anak ho kasi namin. Ang sabi ho, kulang yung pampalibing para kay Kuya Benny. Eh, Tia, ano daw ho bang balak niyo? Basyon, pakisabi na lang sa kanila na gagawan ko yan ng paraan, ha? Sige po. Hindi ako papayag na magtagal pa dito ang anak ko. Pasensya na po. Ano pa ang nangyari pagkatapos nun? Kinabukasan, sinamahan niya ako sa simbahan. Hi, Kuya. Magsisimba pala kayo, hindi pa kayo sumabay sa amin. Ay, naku, Tia, hindi na po kami sumabay kasi nakichismis pa po kami doon sa may presinto. Bakit anong meron? Ay, Tia, meron yung dalagang na-rape kagabi. Balita ho namin, taga kabilang bayan pa ho. Talaga? Diyos ko, kawawa naman. Ano nangyari sa babae? Ay, kuya, nandun pa sa presinto. Pero, papunta na yung kamag-anak para kunin siya. Pare si Benny! Pare si Benny! Ano mo yan? Teka, Kuya, ba't ba mukhang concern ka doon sa biktima? Ha? Hindi, naawa lang ako. Buti, hindi siya pinatay. Totoo yan, kuya. Hindi nga daw niya kilala kung sinong gumawa nun sa kanya eh. Kaya kayo, huwag kayo magpapagabi sa kalye, ha? Delikado ang mga kalsada ngayon.
po, Tia. Ingat kayo lagi. Opo, Tia. Kayo rin po. Ingat po. Anak, kumusta ba yung paksiw? Maasim pa ba? Oh, ay, di ho. Sakto lang ho, masarap. Masarap po siya. Talaga lang ah. Niloloko mo yata ako eh. Hindi ho. Hindi. Paksiw ba yan? Nilagang ulam natin oh. Oo nga pala. Anak, okay ka lang ba? May problema ka ba? Parang kanina ka pa wala sa sarili. Simula nung umuwi tayo galing simbahan. Anak, sabihin mo na. Sabihin mo na sa akin kung anong problema. Kung ano man yun. Baka matulungan pa kita. Nay, nakita ko sino nag-rape dun sa babae. Pauwi ako nun sa trabaho. Nakita ko sila hinihilan nila yung babae. Taga rito sila. Sigurado ka ba dyan, anak? Opo. Nakita ko mismo pinagtutulungan nila yung babae. Kaso natakot ako na eh. Hindi ko siya tinulungan. Kailangan ko silang isumbong. Anak, sigurado ka ba? Baka naman tayo ang balikan. Pero kung nangyari naman yun kay na Basyo sa kay Maria, hindi ko maghanap ng hustisya. Tama ka, anak. Gawin natin kung ano yung tama. Sino yun? Sa susunod, granada na ang ihahagis namin. Manahimik na lang kayo. Nagpilit pa rin si Benny na tumestigo. Hindi daw niya kayang manahimik. Ayaw siyang tigilan ng kanyang konsensya. Magandang umaga po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? I-report ko sana kung krimen. Kilala ko kung sino nung rape dun sa babae nung isang araw. Dahil sa pagtestigo ng anak ko, nabigyan ng hustisya ang biktima at naparusahan ng mga may kasalanan. Pero lalong nagalit sa amin ang mga kamag-anak ng mga nakulong. Lumantad bilang isang witness si Benny sa isang rape case na nangyari sa kanilang bayan. At dahil dito, nagkaroon ng panganib sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. Konektado rin kaya ito at naging motibo sa pagpaslang sa kanya? Dahil sa banta sa buhay niya, nagpasya kami na pumunta muna siya sa kabilang bayan para doon maghanap ng trabaho. Sensya na yan. Alam kong kasalanan ko kung bakit ay nakakaganito ngayon. Tapos ngayon, iiwan pa kita mag-isa. Na, wala kang kasalanan. Ginawa mo lang ang sa tingin mo ay tama. Huwag mo na akong alalahanin. Hindi ako pababayaan ng mga tiya at pinsan mo. O sige. Basta mag-iingat ka lagi, anak, ha? Oo, Nay. Sige. Tandaan mo, mahal na mahal ka ni nanay. Di ba?
una po, nakapag-text pa siya sa akin na nasa kabilang bayan na siya. Pero nitong huli, mahigit 1 linggo na siyang hindi nagpaparamdam. Eh, syempre nag-alala na ako. Kaya, humingi na ako ng tulong sa mga kamag-anak namin. Nabalitaan lang po namin na may lalaking binaril sa kabilang bayan. Maraming salamat po, Aling Pe. Iimbestigahan lang po namin ang mga taong nabanggit niyo. Nakikiramay po kami uli. Maraming salamat. Salamat din po. Salamat. Tia, paano po yun? Kulang daw talaga yung pera natin. Gagawan ko ng paraan, Basyon. Hindi na baling mabaon na ako sa utang. Mabigyan ko lang ng maayos na libing ang Kuya Benny niyo. Hindi ko siya nabigyan ng magandang buhay. Pero bibigyan ko siya ng maayos na libing. Oh. Buti naman, napadalaw kayo. Eh, Tia, ano ho kasi? Ikaw na nga kasi magsabi, Marian. Kasi, Tia, ano po may, Baliwala yan sa mga pinagdaanan ko nito mga nakaraang araw. Kaya sige na, sabihin nyo na. Tia, basta lalakasan niyo yung loob niyo, ha? Maria, kumuha ka nga ng tubig. Dali. Nay, ako to. Ako to. Ikaw nga! Naku, buhay ka! Ano ba nangyari sa'yo? Saan ka pa nagpunta? Akala namin patay ka na. Buhay si Benny! Buhay si Benny! Buhay ang anak ko! Oo, Nay. Buhay ako. Salamat sa Diyos! Buhay ang anak ko! Nay, nagsikap ako umuwi ngayon. May nakilala akong mag-asawa sa kabilang bayan. Mga misyonary daw po sila. Natagpuan nila ako dun sa kalsada. Naawa sila sa akin at tinulok nila ako ng trabaho sa simbahan nila. Wala na po akong kahit kaunting pera noon, kaya hindi ako nakapagsabi sa inyo. Sinama po nila ako sa Maynila. Nagsimula na ako magtrabaho para sa kanila. Hanggang sa nabalitaan po nila na natagpuan daw ang isang biktima ng pamamaril na kapangalan ko. Benny!
doon ko nalaman na ako nga sinasabi nilang nabaril at napatay. Ano nangyari? Hindi ka na buhay. Paalam ako agad sa kanila. Binigyan nila ako ng pamasahe pa uwi. Pero ito na eh. Ito na ako. Sino yung pinalibing natin? Kung sino man siya, kawawa naman ang pamilya niya. Sigurado akong hinahanap na siya ngayon. Kagaya ng paghahanap namin sa'yo, anak. Ay, sorry po ah. Hindi ko naman po sinasadyang pag-alalanin kayo ng ganun. Ay, balita ko nga po. Nangutang pa kayo para ipalibing yung bangkay. Anak, huwag mo nang isipin yun. Nakakayanan natin bayaran ng mga utang. Pero ang buhay mo, yung makita ka uli na buhay, walang katumbas. Kung sa iba, pambihira at nakakaaliw na storya lang ang nangyari sa mag-ina. Pero hindi biro ang pinagdaanan nila nung hindi pa tumatambad sa kanila ang katotohanan. Kung nagluluksa noon si Nanay Fe dahil yumao na ang bunsong anak, ang damdamin ni Benny unti-unti ring kinakain ng kalungkutan dahil sa pagkakawalay sa ina. Umiiyak nga ako lagi nun pag doon ako sa pag nagtatrabaho ba ako, naalala ko siya dito. Gusto ko talaga umuwi noon kasi nakita ng mama ko na patay nga doon, na ako daw yun. Halos takasan naman si Nanay Fe ng katinuan nang mabalitaang may taong pinatay sa lugar na pinagtatrabahuan ni Benny. Nang kanyang puntahan sa morgue ang nasabing biktima ng pamamaslang, nakumbinsi siyang si Benny na nga ito dahil sa bawat anggulo raw ng tingin niya, mukha at katawan ng anak ang nakikita niya. Tiningnan ko siya sa morgue. Si Benny man talaga ang nakahawig talaga. Nakapareho talaga kang Benny. Mukha, para kay maiksi lang. Sabi sa mga tao, talagang naiksi talaga yung pag nababaril. Kaya naman nang makauwi si Benny sa kanilang bayan sa Matnog, Sorsogon, magkahalong galit, lungkot at takot ang naramdaman ng kanyang ina nang muli siyang makaharap nito. Magkahalo, ito naramdaman kong natuwa. Nakita ko si Benny. Ang saya-saya ko talaga kay nakita ko na. Akala ko patay ka talaga. Nakapalibing ako sa hindi ko man bata, hindi ko man anak. Magtatatlong linggo na ang nakararaan nang makauwi si Benny sa kanilang bayan. Ang realidad na kinakaharap ngayon ng mag-ina ay kung papaano itatawid ang kanilang kabuhayan, gayong matumal ang nagpapalaba kay Nanay Fe at wala namang mapasukan na trabaho si Benny. Kung wala trabaho si mama, wala po ako trabaho. Nanihintay lang pag may mapalabada po. Batid ni Benny na malaki ang naging epekto ng pangyayari sa kalusugan ng ina. Kapansin-pansin daw kasi ang pagbagsak ng katawan nito. Kaya nag-aalangan siya kung iiwanan ba niya uli si Nanay Fe kung sakaling magtatrabaho siya sa Maynila. May naawa din ako kan mama. Sabi ko, kung may trabaho lang ako na matino, isasama kita. Kasi magtrabaho ka na lang doon. Pwede ko naman hanapan si mama ng trabaho pag kailangan. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwanang. Mahal na mahal kita, mama. I love you. Sa aming pagbabalik,
Ikaw ang wish ko lang. Maagang gumising noon sina Nanay Fe at Benny. Maghahanap daw sila ng mapaglalabhan para naman may pambili sila ng bigas at ulam para sa araw na yun. Buti na lang at natanaw nila ang dati nilang parokyano na nagpapalaban ng mga kobre kama sa kanila. Nay, may papalaban ako sa inyo. Kunin mo na lang doon nakasampay. Pasok ka doon. Tsamba lamang daw ang mga ganitong pagkakataon kaya hindi na ito pinalampas ng mag-ina. Sa maliit na bodega ng resort sila nagtungo. At habang tinitipon nila ang mga labahin, ito naman ang tumambad sa kanila. Ikaw ang wish ko lang. Masaya na. Kaya nakalagay na kami dito sa wish ko lang. Sobra, pagmamahal ko sobra talaga. Makita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Para sa una niyong regalo, time out na muna si Nanay Fe sa paglalaba. Dahil ang bago niyang sari-sari store ang pagkakaabalahan niyo. Salamat po. Salamat sa Diyos. Ngayon lang to para sa amin na tulong na to, parang ngayon lang po mangyari. Kaya maraming salamat po sa At para iwas lugi negosyo, dadagdagan pa namin ng kapital ang inyong sangkatutak na paninda. Makapahinga-hinga ako sa panglalabahan. nakapaghinga daw mo po. At kung dati naging malaking problema ang komunikasyon para sa mag-ina, sisiguraduhin na naming updated na kayo sa kinaroroonan ng isa't isa. Dahil meron na kayong tig-isang brand new smartphone. Salamat po sa Miss Vicky. Mahirap daw kalimutan ang kabanatang ito sa buhay ni Nanay Fe at Benny. Dahil sa kabila ng mapait na karanasan, sinubok nito ang kanilang katatagan sa pagharap nila sa pagsubok. Hindi na mababawi ang pagluha, kalungkutan at paghihinagpis na naranasan ni Aling Fe nang mamatayan siya ng anak. Ngunit hindi rin matatawaran ang kanyang kaligayahan nang muling makapiling si Benny. Hindi man sila ang namatayan, may isang pamilya pa ring naghahanap sa kanilang nawawalang kaanak. Dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po nakikilala ang bangkay na pinalibing ni Aling Fe. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay mga kapuso. Ako po muli si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang.